nandito na po sila para sa ating ika-137th day ng ating share na devotion video, and today is Wednesday. Tomorrow magkakaroon tayo ng ating Thursday devotion sa Alive in Christ. Live yan. So, abangan nyo po. But as of now, we need to thank God for today na ating napagtagumpayan sa buong araw. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. Nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Dalangin po namin, nagabayan niyo ang aming gagawing pagbubuli-bulay niyo mga salita, Panginoon. At kayo lamang po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, hindi po kami magsasawa na ipamalita at ipahayag sa iba, Panginoon, ang tungkol sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na unti-unti ay nagkakaroon ng pagrerema ito sa puso, isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon. Ano man po ang dalangin ng bawat isa, Panginoon, those who are not yet saved, Panginoon, and not yet accept your Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang may kakayahan, Panginoon, na magbabago ng kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon, upang tanggapin ang iyong anak na si Jesus, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na lagi-lagi namin kasama sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, na siya nag-i-intercede sa inyo, Panginoon, at nagkukonvict sa amin, Panginoon, kung anong mga nararapat namin gawin na naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, ay hindi ang aming sarili, Panginoon, ang maitaas sa gagawin namin ito, Panginoon, ngunit manatili kaming nagpapakumbaba sa inyong kapangyarihan, Panginoon, at hindi aangkin ng glory, Panginoon, kundi palaging kayo ang aming tinataas at pinapapurihan sa aming ginagawa, Panginoon. Ano man po ang dalangin ng bawat isa, Panginoon, kayo po ang nakababatid, Panginoon. Kaya inilalapit at idinudulog po namin ito sa inyo, Panginoon. Huli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito yung nakasulat sa Lucas 20:11. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin at ito rin ay binugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Message, may ikalawang alipin daw na muling ipinadala ang may-ari ng ubasan. Ngunit gaya din sa nauna na binugbog, hinamak pa at pinauwi sa kanya na walang dala. Application, tunay ngang malulupit at mapanakit ang mga magsasakang ito o mas kilala bilang ang mga makapangyarihang tao. Dahil kahit ilan yata ang papuntahin o isugo ng may-ari o ng Diyos, ay sinasaktan nila. Ganyan din ang mga kaaway o kalaban natin. Hindi sila tumitigil hanggang hindi ka nahihirapan, nasasaktan, at halos wala ng pag-asa. Subalit ang mga nagtitiwala at umaasa lagi sa Diyos ay mayroong lakas para mapagtagumpayan ang kaaway. Lalaitin o hahamakin ka nila, sasabihan kang baliw, mamaliitin ka, maaaring sasaktan ka physically at emotionally, pero sabi nga sa salita ng Diyos na makakaya natin ang lahat dahil sa lakas na mula kay Kristo Jesus. Sa mga panahon na akala ng kalaban na talunan ka, doon ka palalakasin ng Diyos at matatalo mo sila dahil masigit ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Walang mahirap gawin ang Diyos, lalo na sa taong lubos ang tiwala at pagmamahal sa Kanya. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. So, pang second time na nagpapadala ng may-ari ng ubasan or ng ating Diyos ng mga sugo or mga propeta, mga tagapagturo, or diba, kung halimbawa, noong during the Old Testament, ang prophet is si Prophet Isaias, diba? Sumunod ay si Elias. Sumunod naman ay sa New Testament naman ay si John the Baptist. Siya yung nauna bago dumating ang ating Panginoong Yesus. Pero diba nga, pinapugutan siya ng ulo ni Herodes dahil sa request ng kanyang anak ng kanyang kirida na si Herodias. So, diba, ganun na mga ginagawa ng mga masasamang tao or mga makapangyarihang tao sa mga propeta na ipinapadala ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, ang ginagawa nila ay ito ay sinasaktan nila, pinapapatay, or hinahayaan na magdusa o maparusahan
dahil sa ginagawa nilang pagpapahayag tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. At yung kay John the Baptist is yung pagdating ng ating Panginoong Hesus, di ba? So, kung ikaw ay mahinang klase ng mananampalataya or manggagawa ng ating Panginoon, syempre kapag halimbawa dumadanas ka ng mga ganun na mahina ang loob mo, di ba? Kapag halimbawa sinasabihan ka ng mga tao na, baliw naman to, tapos o kaya naku, wala kang mapapala sa ginagawa mong yan, di ba? Yung sabihin parang props mo lang yan para masabi na banal ka or mabuti ka, di ba? Pero nagpapatuloy ka at inilalaban mo talaga na yung paniniwala mo na ating Panginoong Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, at doon sa tinapos na gawa ng kanyang anak na si Jesus na pagkapako sa krus at pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan natin. Sabi nga, hindi lahat ay mapiplease natin, lahat ng tao mapiplease natin, but there will come a time na magkakaroon ng breakthrough sa kanilang buhay, di ba, na kung saan ay maiisip nila na ay tunay pala or totoo yung mga ipinapahayag natin sa kanila or mga sinasabi natin sa kanila, di ba? Sabi nga, ang Panginoon pwede ang kumilos sa isang sitwasyon, sa tao, sa mga hayop, sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, di ba? Para sa gayon ay maisip mo na, nga no, kahit sobrang tindi ng mga problema na pinagdadaanan ko, ang Diyos laging nandyan at nakaagapay. Unang-una, di ba, binibigyan niya tayo ng buhay at hininga para sa bawat araw ng ating buhay ay mapagtatagumpay natin ng bawat araw, di ba? Kung halimbawa, binigyan ka ng trabaho, di ba? Just do your best and you're doing it for the Lord. Kung halimbawa, ikaw naman ay nag-aaral or student, di ba? Mag-aral kang mabuti, hindi lamang para matupad ang iyong mga pangarap, kundi nag-aaral ka para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. And honest ka sa iyong pagtatrabaho, honest ka sa iyong pag-aaral, di ba? At kung ikaw naman ay mga nagnenegosyo or may mga business, di ba? Dedicate your business and all your work for the Lord, nang sa gayon ay ang blessings at mga pagpapala ng Diyos ay maranasan mo sa iyong buhay, di ba? And kung halimbawa ikaw ay ginagamit para sa pag-ebanghelyo or pag-share ng Word of God sa iyong kapwa, ay syempre mas lalong higit na kinalulugdan na ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi nga, walang ibang greatest na trabaho na ating pwedeng gawin kundi ang ipahayag lang ng ipahayag. Kumbaga, itanim sa puso at isip ng ating kapwa yung ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos tungkol sa tinapos na gawa ng kanyang anak na si Jesus. And sasamahan mo rin yan na makikita sa iyo ang Jesusness, na ikaw ay may kahinahunan, kabaitan, pagpipigil sa sarili, di ba? Kahinahunan, di ba? Na kahit sabihin na natin na sobrang negative na yung nangyari, na kumbaga may tendency ka na talaga na sobrang magalit or sumabog sa yung emotions dahil nga, halimbawa, syempre sobrang foul na or yung mga sinasabi sa'yo ng tao ay sobrang nakakasakit na ng damdamin mo dahil sobrang kumbaga ay hinahamak ka na, dinudusta ka na, diba? Pero sabi nga, lagi mong iisipin ang ating Panginoong Yesus nung pasan-pasan niya ang krus para sa na pag-aanuhan sa kanya, pagpapakuan sa kanya sa Golgota or sa Kalbaryo, ay tiniis niya kahit ano yung ginagawa sa kanya ng mga tao. May sinasaktan siya ng physically, di ba? Through emotionally naman, yung mga salita na ipako yan sa krus. Tapos yung kumbaga talagang napakaraming kasamaan na ginawa sa kanya, dinuduraan pa siya, di ba? Yung mga, sabi nga, yung mga tao na pumupuri sa kanya at pinapasalamatan ng Diyos sa kanyang pagpasok sa Jerusalem is yun na yung mga tao na maaaring na sumisigaw ng masasama tungkol sa kanya, diba? Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Siguro may iba pa rin doon na yung mga pinagaling, pinakain, tinuruan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Pero natatakot lang sila na magpakita sa madla dahil na baka ubusin yung lahi nila or mapahamak sila o mga pamilya nila, diba? Kaya kumbaga nagtahimik or nagtago na lang sila. Kumbaga siguro yung mga taong nasa labas na nagsisigaw ng ganun is posible din na yun yung mga hindi nakakilala sa ating Panginoong Yesus, diba? Kaya nga
Sabi nung ating Panginoong Yesus ay nakapako na sa krus at patuloy pa rin ang mga tao na kinukutsa siya at sinasabi na, oh, kung yan ang anak ng Diyos, dapat iligtas niya ang sarili niya, di ba? Pati mga nagpako sa kanya, yung nagparusa, mga kawal na humuli sa kanya, at pati yung mga pariseo at mga makapangyarihang tao na gumawa ng masama sa kanya, di ba? Sinabi niya pa sa ating Panginoong Diyos na, Ama, patawarin mo sila pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa, di ba? Hindi nila alam na yung pinapahirapan nila na ganun at nilalait nila ng sobra, siya ang tunay na anak ng Diyos or kordero ng Diyos, di ba? And after naman noon, napagtagumpay na ating Panginoong Yesus na lamang at napatunayan ng mga nakakita na siya talaga ang tunay na anak ng Diyos dahil nga pagkatapos ng 3 araw siya ay muling nabuhay at ang kanyang mga alagad ang nagpatuloy ng kanyang pagbabahagi ng ebanghelyo, pagpapagaling ng mga tao at hanggang sa kamatayan ay nanatili sila na naglilingkod at nagtitiwala sa ating Panginoon Yesus. So, sa buhay natin, alam natin na magdaan man tayo sa mga pagsubok, sa mga trials and tests sa buhay, ay mapagtatagumpay natin yan dahil ang Panginoong Diyos na pumili sa atin at pinili natin na tanggapin ang kanyang anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang siyang kasama natin sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay, di ba? Basta be strong in our faith and patuloy lang na ang gawin natin ay ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga dun sa i-share ko na word sa ating Facebook ngayon na to live is Christ and to die is gain, na kung saan nawa ang buhay natin ay laging mag-reflect into Jesusness, na yung kung ano yung mga quality, katangian ng ating Panginoong Yesus ay makita ng tao sa ating buhay nang sa gayon ay mapatunayan nila na tunay nga na isa kang lingkod ng ating Panginoong Diyos. At kung sakali man na ang ating buhay ay kukunin na ng ating Panginoon, ay maluwalhati natin itong ibibigay sa Kanya dahil siya naman talaga ang may-ari nito. Basta maging mabuting katiwala lang tayo ng ating Panginoong Diyos, na wag nating ikahiya ang kanyang ebanghelyo at mabuting balita para malaman din ito ng ating kapwa. So, let us go gather into prayer para sa ating closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita ninyo ito, Panginoon, naming napagbulay-bulayan. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na kayo ay laging nakahanda, Panginoon, na magsugo ng mga tao, Panginoon, na gagamitin nyo upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makakilala at tumanggap sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, help us to strengthen us, Panginoon, to be bold and magkaroon ng courage, Panginoon, at tapang, Panginoon, ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon, at mananatiling tapat sa aming paglilingkod at sa aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Hanggang huli, Panginoon, alam po namin na kayo ang nagpapatibay sa amin. Kahit dumaan man kami sa mga pagsubok, mga bagyo o unos ng buhay, Panginoon. Dahil wala po kaming ibang maaasahan sa buhay na ito, Panginoon, kundi kayo lamang po, Panginoon. Kaya patuloy na habang kami may hininga, Panginoon, ay iaalay namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon, ang aming lakas at anuman ang mga talento o kayamanan na ipinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin ko ang lahat, Panginoon, na mga may pinansyal na mga problema, Panginoon, ito man ay sa trabaho, Panginoon, sa negosyo, Panginoon, o anumang mga pinagkakakitaan ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito ay magkaroon ng kasagutan at katugunan, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay hindi mahirapan ang inyong mga lingkod, Panginoon. Sabi nga, Panginoon, na kayo ang nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, at kailanman ay hindi nyo kami pagkukulangin, Panginoon. Ano man ang mga hidwaan, Panginoon, pagdating sa pananalapi o mga kayamanan, Panginoon, alam po namin na mareresolba ito sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa bawat isa sa amin, Panginoon, na mula sa inyo. Ngayon din, Panginoon, na lahat na may mga karamdaman o sakit, Panginoon, kagaya ng aking asawang si Papa Nelson, Panginoon, na dumadana siya, Panginoon, marahil ng pagtaas ng kanyang blood sugar, Panginoon, ng mga sugat, Panginoon, na hindi gumagaling o naghihilom agad, Panginoon. I pray and declare, Lord God, that He is healed by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon.
Alam po namin, Panginoon, sino man namang may physical, emotional, o spiritual na mga sakit, Panginoon, ay pinagaling nyo na, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, we claim the victory, we claim the healing, Panginoon, para sa mga taong nangangailangan nito, Panginoon. Sapagkat kayo lamang po ang kayang makagawa ng kahit imposible o milagro para sa paggaling ng bawat isa, Panginoon. Kagaya ng ginawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, imposible ang magpagaling ng mga bulag, ng mga hindi makalakad o mga paralitiko, mga ketongin, Panginoon, mga ilang taon nang dinudugo, Panginoon. At kahit ang mga alipin, Panginoon, ng tungkol sa maling pag-uusga ng aming kapwa, Panginoon. Kayo po ang nagpapalaya. Kayo po ang nagpapagaling sa anumang mga sakit at pagbabaliwala ng lipunan sa bawat isa, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon, na tulungan nyo kami, Panginoon, na ang bawat taong makakasalamuha namin, Panginoon, ay mapahayagan namin na inyong mabuting balita, Panginoon. At sa mga kapwa namin, Panginoon, na hindi pa tumatanggap at hindi pa nakakaranas ng salvation, Panginoon, ng grace and mercy ninyo, Panginoon, para sa kapatawaran ng kasalanan, Panginoon, at pagtanggap sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kahit kami ang maging instrumento, Panginoon, upang ang mga kapwa namin, Panginoon, ay makakilala sa inyo, Panginoon. Tunay nga na kayo ang hihipo sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, they come to know you, Panginoon. Dahil sabi nyo nga sa inyong salita, faith comes from hearing and hearing the word of God, Panginoon. Kaya patuloy kaming makikinig, patuloy kami mag-aaral, patuloy kami magbubulay-bulay, Panginoon, at magbabasa ng inyong mabuting balita, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang karunungan ipinagkaloob nyo na sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya din, Panginoon, sa mga ginagamit bilang tagapagpahayag ng inyong mga salita, Panginoon, ang mga pari, mga pastor, Panginoon, mga missionaries, mga prophets, evangelists, Panginoon, and teachers, Panginoon. Kayo po, Panginoon, nawa ang mag-provide sa lahat ng kanilang pangailangan, Panginoon, at ang kanilang pamilya, Panginoon, ipatuloy niyong iingatan, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ng bawat bansa, Panginoon, lalo na ang bansa namin Pilipinas, Panginoon, ay patuloy niyo ingatan at bibigyan ng kapayapaan, Panginoon, upang hindi magkaroon ng mga gera, Panginoon, o alitan o away ang bawat bansa, Panginoon. Ganyan, Panginoon, ng bansang ito na aming pinagtatrabawan, Panginoon, ng Hong Kong, Panginoon, patuloy niyo iingatan, Panginoon, ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming mga amo, Panginoon, na nagiging daluyan ng pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ng bansang Israel, Panginoon, we pray for salvation, Panginoon, para sa mga Jewish, Panginoon, na hindi pa naniniwala at tinatanggapin niyo anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Nawa ay sa panahong ito na makabagong panahon, Panginoon, ay mas marami pa, Panginoon, ng mga Hudyo na tumanggap sa inyo anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ng kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapatawaran sa bawat mga namumuno, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, ay aming idinadalangin sa inyo, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng maayos na pamumuhay ang bawat bansa, Panginoon, ang bawat mamamayan, Panginoon, that there will be a lot more, Panginoon, of the Christian country, Panginoon, na kung saan ay nagtitiwala, sumasampalataya at nananalig sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, at hindi matatakot ang lahat ng mga tao, Panginoon, na ipahayag sa bawat isa, Panginoon, ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kayo po ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Salamat sa karunungan, salamat sa kalakasan, salamat sa mga biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga trabaho o pinagkakakitaan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao, Panginoon, na naging dahilan upang gumaling, maghilom at mabuhay ang mga puso at lakas ng bawat isa, Panginoon, na nanghihina, Panginoon. Lakas ng bawat isa, Panginoon, na nawawala ng pag-asa, Panginoon. Tunay, Panginoon, na gaya ng pagbuhay ninyo sa mga patay, Panginoon, ay ganun din ang mararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng paghipo ng inyong banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon. Muli, kayo po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, and all the glory, honor, and the adoration belongs to you and your Son, Jesus Christ. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.